Tinutugis na ang gwardya ng pinapasukang paaralan ang sinasabing nasa likod ng pagpatay sa 14 anyos na babaeng natagpuan sa septic tank sa Danao City, Cebu. Base sa investigasyon, malapit ang biktima sa suspect. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng RTV Balitang Bisdak. Kinordona na ang septic tank sa likod ng Cogon Cruz Elementary School sa Danao City, kung saan natagpuan ang bangkay ng 14 anyos na si Tessa Marie Igay nitong Lunes. Mayroon pang kutsilyo at tubong may bakas ng dugo. Nakita rin doon ang ilang gamit na sinasabing pag-aari ng biktima at sinubukan pa raw sunugin. Bago natagpuan ang bangkay, napansin ng utility personnel ng paaralan na maraming langaw malapit sa septic tank, gayong nakatakip naman ito. Guard ako lang kay atong tanaw kay daghang nga libo mo daghang mga langaw. Ako ari din ngari. Pag ako magi kay wa man siya ako magisimutan baho man ako nian patay diri. Among gi-report din sa kanang yang call ako diri sa kanang di sa kanang eskwelahan. May mga nakita rin daw silang patak ng dugo sa guardhouse. Atong makitaan dito sa guardhouse, dito gyud ang pinakadaghang dugo. Sa guardhouse mismo. Nya kato sa second building area, nay mga dugo sa dingding, no, nga murag kuan sa kamot. Pero as to the traces dito sa kuan kung giunsa niya pagdala, wala man gyud mi nakitaan pod. So balik-balik yun mi dito. Suspect sa krimen ang isa pang gwardya ng paaralan na si Jessie Mediquillo, edad 34. Nakunan pa siya ng CCTV na paalis ng paaralan noong Sabado. Sabi ng isang residente, tila hindi ito mapakali at marumi pa ang katawan. Base sa investigasyon, nagpunta pa si Mediquillo sa bahay ng kasama niyang gwardya Sabado ng umaga para ipaalam na hindi na raw ito magdu-duty sa eskwelahan. Kwento ng pamilya ng biktima, ilang taon nang malapit ang dalagita sa suspect. Mula nga raw noong 9 anyos pa lang si Tessa, nagbibigay na si Mediquillo sa kanya ng pera para sa personal na panggastos at para sa pag-aaral. Sa tingin ng tiyahin ni Tessa, naging malapit ang biktima sa gwardya, dala na rin ng kanilang kahirapan at pagkukulang anya ng patnubay ng ina. Pangalawa sa tatlong magkakapatid si Tessa at iniwan daw sila ng kanilang ina noong maliit pa sila. Parang mahaylo man ba nga, naitaw nga na-apirmi, labi nagnaanan nga pagtagaan sila. Ya, mga eskwela, tagaagbaon, ana ba? Murag na ana ang sitwasyon. Nito lamang March 25, kinalbo raw ni Mediquillo ang dalagita sa galit dahil parati raw itong umaalis. Allegedly, kining atong biktima, magsige, gibadlong na niya nga dili mag-uban-uban sa barkada, dili magsigiglaag niya. Knowingly kay bata pa man lagi, mo gawas gyud. So mao na iyang isa sa mga rason nga nung iyang giputlan og buhok. Pinablotter daw ito ng pamilya ni Tessa. Pagkatapos noon, pinatira ang dalagita sa kanyang tiyahin sa Lapu-Lapu. Pero bumalik daw pala sa Danao ang dalagita. Nag-alala daw kasi ito baka may masamang mangyari sa kanyang ama at hindi siya umuwi sa kanilang bahay kundi sa bahay ng gwardya. Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Tessa. Surrender lang kaya ron matagaan sa justisya ang akong anak. Patuloy rin ang paghahanap sa suspect. Nico Sereno, Nagbabalita, Pilipinas.